roll. Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Erwin. Senator Judge Tulfo Rafi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camille. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President Gatchalian. With 20 senators present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. Before recognizing Senator Judge Padilla, Chair would first like to dispense with the journal. If there are no objections, we dispense with the reading of the journal of July 15, 2026 of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the matter before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Appearances for the parties. Appearances for the prosecution. Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor. Appearances for the respondent. Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the respondent accused. Thank you, Your Honor. Noted. Senator Judge Padilla, sir, what is your pleasure? Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ang napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with his manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay
nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat po. Senators Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo.